Sorry. So ayan guys, ayan, updated yung ating operating system sa November 11, 2025. Security update KB5068861, OS build 262007171. So this is the first update ng 25H2 sa November 2025. Ayan, ito yung first tranche, which is the November 11, 2025. And hindi ko pa alam kung ano yung feature nito. So yan, hindi ko pa siya nag-google and hindi ko pa nakikita yung features nito. So by restart na lang natin siya i-review. So ayan guys, so re-restart ko na yung aking PC. Ayan, restarting na yan. Ayan, restarting na siya. So, disclaimer nga pala guys, so ang Windows Update ay 3 to 5 times itong magre-restart. Depende kung gaano kabilis ang processor nyo, yung network speed, and yung laki ng file size ng update. So, depende yun, doon mag-effect yung speed and performance kung gaano siya katagal na mag-update. Ayan. So, wait nyo na lang. Nagbo-boot up pa yung PC. Make sure pala meron kayong cooler sa ilalim para hindi masyadong uminit yung PC nyo while updating itself, kasi gagamit talaga yan ng full speed ng processor and ng RAM para may pasok yung update. Kasi kung medyo malaki ang file size ng update,
ng inyong Windows Update. So gagamit talaga yan ng full speed ng RAM and ng CPU. Ayan, so depende na lang yan sa inyong sa inyong system performance. So ako yung nababisit, hindi ko mahawakan na ayos tong phone. Dati ito yung naka-stand wala sa akin kasi yung stand ko nakaka-visit, hindi sa akin binabalik. Ayan, naalog tuloy yung live. So since nag-update pala tayo ng version ng ating Windows 11 25H2 OS build, so nandito pa rin yung isa sa bagong features na hindi ko pa na-release dun sa live, yung naka-pending, yun dun sa solid gray or solid black feel ng lock screen. Meron kasi sa 25H2 na picture na ganun, na yung lock screen nyo, once na magta-type kayo ng password dun sa lock screen is may solid gray, parang ganyan, solid black or gray. Tapos may kita yun doon yung field ng pag-enter yun ng password. So yun ay hindi bug, yun ay feature ni 25H2 sa bagong branch, which is 25H2. Kung updated na kayo doon, and yun yung isa sa bagong features, kasama yung sa sign in, meron din doon yung numeric keypad. Ayun, so makikita nyo yun doon if ever man na parang sa tablet mode yata yun yung numeric keypad or pag touchscreen yung PC nyo. So yan, and nasa 98% na. Tingnan natin kung live pa rin yung ganong picture, kasi hindi ko alam kung nandito pa rin kasi kasi na to service update kasi yung yung doon sa so balikan ko guys.
So yun minsan guys, pagka ganyang full na nasa 100% na minsan medyo mabagal pa rin yan bago magdiretso sa desktop. And huwag kayong magpanik kung ganyan. Ang gagawin nyo lang, huwag nyong i-off, ipa-power off yung PC nyo. Kasi doon sa Windows 10, sa mga previous version, so meron doon na feature na rollback yung update. So mangyayari yan is mawawala yung update nyo pagka pinower off nyo, or minsan kapag namatay yung kuryente, ayan, so minsan hassle din yun, and ulit-ulit kayo sa pag-install, lalo na kung ang update is almost 3 gig or 5 gig, depende sa size na ng kanyang update yung branch nun. So medyo hassle yun, lalo na kung ang PC nyo is wala kayong battery, yung I mean yung laptop nyo walang battery, na nagraran lang siya by power sa adapter. So yan, medyo mahirap yung ganun pagka bigla namatay. Ayan, so gagawin nyo lang is wait nyo lang yan, medyo malapit na naman yan, mga ilang minutes na lang yan. So ito na guys, ayan, nandito na tayo sa may lock screen. Papakita ko sa inyo, i-enter ko lang. So ayan, ito yung sinasabi ko na na pin. Ayan, yung enter your pin, na makikita nyo is naka-solid block fill yan. Ayan, so enter ko lang yung password ko. So ito yung isa sa bagong feature ng Windows 11 25H2 na merong solid may dalawa na yung lock screen nyo. Isa doon sa pag-enter ng password at isa doon sa pinaka-customizable lock screen nyo. So itong solid block pin, hindi ito mako-customize. Ito ay default na lock settings. Ibig sabihin, hindi nyo siya ma-customize. So yan ay as Windows lang may control dyan. Ayan, so ito siya. Una natin pakita yung aking yung profile. Ayan, nagdiretso na siya sa desktop. So check natin kung pumasok yung update. Kailangan check nyo yan kasi minsan nagbabag yan. So para i-check, mag-run kayo ng dialog box. Ayan, para magawa niyan, shortcut key yung Windows R, tapos type nyo WinVer, ilagay niyan WinVer, tapos enter. Pagka enter nyo, lalabas yung Windows version or about Windows. So nakikita dyan is Microsoft Windows version 25H2 OS build 26200 7171. Tapos sa susunod na gawin dyan, once na okay na i-update, is delete nyo na yung temporary files ng software distribution. Ganyan ulit, Windows Run, tapos itong software distribution, type nyo dyan, then okay. So itong software distribution, ito yung log files or yung boot files ng Windows nyo, tapos yung update. So gagawin nyo dyan is highlight nyo lang to, Control E, tapos wag nyo siyang i-delete by keyboard or right click tapos delete. Pag na-right click nyo yan tapos delete, so meron dyan yung delete na dito tayo sa show more options, tapos wag nyo siyang i-delete. Gawin nyo select all, tapos shift delete.
Pag sinip delete yan, permanently delete yan, hindi mag-i-store sa recycle bin. So, huwag kayo magpapaniwala sa mga vlogger sa YouTube or sa Facebook na i-delete nyo siya by delete key or right click delete. Kasi yan, pag nagbarahan ang recycle bin nyo, uh, mag parang ano yan, magbabagal yung PC nyo. So, masasuffocate yung RAM nyo and yung CPU nyo na kapag masyadong maraming nakastore na files kay recycle bin and hindi nyo siya dinidelete yung empty recycle bin, mangyayari nun, magkakaroon ng maraming background processes si recycle bin and magte-take up ng almost 5 gig yata yun, depende kung gaano karami yung naka-store kay recycle bin. So, lalo na kung ang PC nyo ay naka 4 gig or 8 gig lang yung RAM or naka mid-range yung RAM nyo. So, kahit naka 32 gig kayo or 64 gig na RAM, ang mayayari niyan is kakain ng maraming space sa recycle bin kasi yun ay palaki na i-store nyo kasi hindi nyo siya permanently delete yung mga files. Ang gagawin nyo lang dyan is shift delete para permanent yung delete. So, why important na i-delete natin yung laman ng software distribution and makaka-apekto ba to sa update? So, hindi ito makaka-apekto sa update ng Windows 11 or ng OS nyo ng Windows. So, yan, hindi makaka-apekto kasi yung software distribution ito ay boot up files lang or yung mga temporary files ng Windows nyo upon booting it up until dun sa pinaka last session nyo bago ipatay yung PC. So, yan yun. Tapos, yun ay daily kasi yung tracking nito. Ayan, daily yan or weekly, depende sa kung gaano yung kadalas gamitin yung PC nyo. So, magta-track yan at least 1 gig per day yata yun. Tapos, makikita yun na lang basta-basta dun sa C drive nyo na parang lumalaki yung space nyo even though hindi kayo nag-install ng programs. So, nangyayari dun is lumalaki yung konsumo ng software distribution. So, sa paglaki ng konsumo ng software distribution, so mahirap na yan i-delete, lalo na pag umabot yan ng mga 3 gig or 5 gig. So, mangyayari nun is babagal yung processes ng Windows Explorer nyo. Tapos, maglalag yung PC nyo. So, gagawin nyo dun, hindi nyo na siya madidelete directly. Gagawin nyo dyan is irara nyo na ng safe mode yung PC nyo. Ganun yung mangyayari nun, irara nyo na safe mode yung PC nyo para ma-delete nyo talaga yung software distribution. Pag nakita nyo ganyan, may laman pa rin yung software distribution. Yan ay boot up files yan. Yan yung temporary files na boot up files na ginagamit directly ni Windows while running your PC. So, hindi talaga yan may empty. Ang may empty lang yata dyan is yung temp folder, I think. Pero di ko sure. Basta yung mga ibang temporary folders ni Windows. So, dito, yung reporting events is running pa rin. Kasi, yung nagre-report ng events upon booting up your PC until do sa last session nyo bago nyo siya patayin. So, advisable talaga yun i-delete based din dun sa mga Windows forum. Ayan, so exit na natin to. Tingnan natin kung ano yung mga updates ni Windows or ano yung mga nakalist dun sa updates regarding dun sa bagong version which is yung OS bit 26200 7171. So, nagra-run tayo ng Vivaldi.
Okay, ito na yung November 11. Ito yung update notes. So, galing to dun sa Microsoft support. Ayan, so ito. And ito yung mga wait lang. Highlights, ayan. This update addresses security issues for Windows operating system. And ito yung mga improvements. So, magbasa na lang tayo ng konti dito kasi based kasi dun sa sa forum, so hindi pwedeng basahin to ng buo kasi baka tayo maka-copyright ni Microsoft. So ayan, so ito sa gaming, meron diyang fixed issues regarding sa update addresses which affects the gaming handheld devices. Ayan, and then fix update din regarding sa update addresses on issue on some handheld gaming devices or after signing in using the built-in gamepad. And then the storage fix, the update addresses on issue that could cause some storage spaces to become inaccessible or storage spaces directly to fail when creating a surge cluster. Wala yatang dito, yung bagong features. I think ito yun, yung AI components, meron dyang image search, content extraction, semantic analysis, servicing stock update, 261007010. Ayan, and then yung meron din dyan nakalagay na how to get this update. Ayan, so bali lalagyan na lang natin to dun sa sa description kung gusto yung basahin ng buo yung update ni Windows 11. So yan, in this answer video guys, so yan, so ito ay optional, I think optional na update yata to kasi di pa ito yung major update, di ko sure, pero ito yung first tranche ng update ng 2025 sa November. And yun lang guys, so this ends na. Goodbye and good night.